Good evening po sa ating mga kasama online. Medyo malamig po ngayon at pray-pray na lang po tayo upang unti-unti pong mawala po yung ganitong klaseng weather at hindi rin po maapektuhan yung ating yung iba na mga sumusulong sa baha, no? So, ayun po. So, sa ating lesson for this evening, matatagpuan po siya sa Acts 16, chapter 16 po. Ito po yung very short story of Lydia's conversion in Philippi. So matatagpuan po siya dun sa chapter 16 verses 11 to 15. Sige, basahin po muna natin. Makita po natin kung gaano ka-significant ang kanyang role during the early church. Ayun po. Sige. From Troas, we put out to sea and sailed straight for Samothrace. And the next day on to Neapolis. From there, we traveled to Philippi, a Roman colony and the leading city of that district of Macedonia. We stayed there for several days. On the Sabbath, we went on outside the city gate to the river where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. One of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth, from the city of Thyatira, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. When she said to the members of when she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. She persuaded us. Wait lang po. Okay po, so si Lydia po ay isa sa mga na-meet ni Paul nung siya po ay pumunta sa Philippi, sa Europe po. So si Lydia po, simulan po muna natin nung time na nagta-travel sila Paul and Silas sa kanilang missionary journey. No? So, sila ay led by the Spirit because sila ay merong specific na lugar na pupuntahan sa ibang region, pero sila ay may leading from the Holy Spirit na wag sila pumunta sa ganitong lugar at pumunta sila sa ganitong daan. Sabi nga doon, sa mga previous verses, sabi doon, pupunta sila sa Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So, leading them to Philippi, ito yung place na yon. So nag-stay sila doon for several days and nakita nila na walang masyadong Jews. Wala ring synagogue doon sa lugar na yon. So naghanap sila ng mga tao until nung Sabbath day, nag-decide sila, alam nila na baka may tao dito sa riverside, outside the city. So nakita nga nila doon yung group of women, yun nga sila Lydia, sila ay nagpe-pray, doon sila nag-spend time during Sabbath, or yun ang regular place nila pag Sabbath kasi wala nga silang place of prayer or house of prayer. So, doon sila nakita ni Paul. Now, Paul ministered to them. Sabi doon, sila ay a worshiper of God. Pero baka hindi nila alam si Jesus Christ. Si Yahweh lang ang kilala nila. Kaya ang ginawa ni Paul, inintroduce nila si Jesus Christ, the gospel, the good news of Jesus Christ. No, so, isa doon sa receptive, ang heart ay si Lydia. Yun nga yung ating character focus this evening. Si Lydia yung one of the listeners doon sa group of women. Sabi doon, the Lord opened her heart. Ni-receive niya a gospel of Jesus Christ. And then after that, dinala niya ang kanyang family. Sila ay nabaptized. Then after that, niyaya na nila si Paul at si Silas na mag-gather sa kanilang bahay. So, ang bilis po ng pangyayari, na-receive nila yung gospel, nagpabaptize sila, sinama niya yung kanyang household para makatanggap rin, tapos in-invite nila sa kanilang bahay. So, nagamit ni Lord si Lydia, itong babaeng ito, sa ministry ni Paul. Paano po? To provide a shelter, a place para sila ay mag-gather, yung mga nananampalataya. Mention nga kanina doon na walang synagogue, kaya doon sila nag-spend ng
kanilang prayer time during Sabbath dun sa City Gate sa may Riverside, kung mapipicture man natin yun. So it's also worth mentioning kanina, nasabi natin na si Lydia ay businesswoman. Siya ay may hanap buhay. Maaring siya ay nasa middle class kasi yung kanyang binebenta ay purple cloth. So kung isa-search po natin during that time, yung purple cloth ay mamahaling na fabric or linen. So maaaring mga customers niya ay mga mayayaman po, no? So si Lydia po ay isang businesswoman. Very important po tong detail na to because ito po ang nagsusupport dun sa claim na si Lydia ay nag-aid dun sa ministry ni Paul dun sa Philippi during that time. Now we can say that si Lydia, yung hinipo ng Panginoon o ng Holy Spirit dahil bukod dun sa mga taong yon, si Lydia po yung may resource. Si Lydia po yung may pera. Si Lydia po yung may lugar. At ginamit siya ni Lord upang magamit ni Paul ang kanyang tahanan. Di ba? Sa pagtayo ng church in Philippi. So ito po yung summary ng character po ni si Lydia. So habang nakikinig po siya ng salita ng Panginoon, nung nagsasalita si Paul, God opened her heart upang ma-receive niya sa kanyang puso si Jesus Christ. And became the first Christian convert sa Europe. Siya po yung unang nakatanggap kay Jesus Christ sa Europe. And eventually, Lydia opened her house for Paul and Silas, yung mga missionaries. And later on, siya rin ang nag-host ng first church gathering sa Europe. Yung ibang scholars po ang tinatawag nila that Lydia opened the first house church sa Europe. So parang house church, mga naga-house church po dyan. So siya po ang nag-open ng place para po dun sa gathering ng mga new believers. So very short lang po ang character ni Lydia dito sa chapter na ito. But her contribution was prominent sa pag-establish ng first church in Europe. And this happened because the Holy Spirit gave her the desire to support the ministry, to support the church. So using our own resources, our own mga gamit, mga lugar, is what God wants us to do. Tulad ni Lydia, ginamit niya yung kanyang sariling bahay para dun mag-fellowship, mag-gathering yung mga nasyashare ng Word of God. And God, kanina minention natin, nasa Riverside sila, God wanted the group of women to have a place of worship and prayer para meron silang isang lugar, para meron silang shelter, at para kung mas marami silang makakasama na may evangelize, mas komportable kasi meron silang isang lugar, may bubong. Biruin niyo po, nag-detour pa si Paul. Hindi ko lang madetalye, pero kung babasahin po natin, may mga gustong puntahan si Paul, pero twice po siyang pinalihis ng Holy Spirit. Dinitor siya ng Holy Spirit sa isang lugar hanggang sa makapunta po siya dyan. Maring hinahanap po ni Lord ang isang taong blessed or naghahanap si Lord ng mapapagpala para magamit ang taong ito, mapagpala rin ang ministry, mapagpala ang church na ito. No? So sa atin, alam naman po natin kung ano ang ating mga major concerns, o ating mga pinagpe-pray sa mga nakaraang linggo, di ba po? Yun ay yung ating church building. Remember, si Paul, hindi po niya finor si Lydia to use her home para magkaroon sila ng comfortable place. No. It was the Holy Spirit who worked in Lydia's life. At si Lydia mismo ay nagkaroon ng concern dito sa problemang ito. Kaya sila nagkaroon ng fellowship sa kanyang bahay. Kaya niya ginamit yung kanyang bahay. No? So, tayo, marami rin sa ating pinagpapala dito, and
Yun yung promise sa atin this year that God will indeed bless us. Of course, we can use it to spend para sa ating mga kailangan, sa ating family, leisure. But God also wants us to use our blessing para matulungan o mapagpala ang ating ministry so that mas mapabilis natin yung pagpagawa sa church or matulungan natin kung tayo cost cutting, mag-sponsor ka ng pahanda pag may gathering dito or kung ano. No, so as we close this word tonight, let's continue to pray na mangusap ang Holy Spirit, kumatok sa bawat puso, at magkaroon din tayo ng burden. No? Magkaroon tayong burden bilang a family of BCC para po sa ating project funding our church building. So yun po ating patuloy na ipag-pray at indeed God will bless us if we bless the church, if we use our resources to bless other people or to bless our sanctuary. Amen po. Maraming salamat. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for this wonderful reminder na kayo po ang patuloy na kumikilos, kayo po ang naghahanap, kayo po ang gumagawa para ma-finish po ang aming mga kailangan gawin sa church, ang aming pagpapatayo ng new church building. Ito po ay aming patuloy na binibigay sa inyo, kayo po ang aming ultimate source of all resources, Lord. At kayo po ang patuloy rin na magpala sa bawat isa upang sila rin po ay makapagbigay, sila rin po ay masustain sa kanila pong pang-araw-araw. Maraming salamat, Father. We thank you. In Jesus' name, amen.